Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Virgo sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, meron tayong city house. Teka, ayusin ko lang sandali. Kasi minsan di kita yung cards. Hindi ko napapansin. Kaya kailangan ayusin. So, game. City house, the consultant bear, at the tower. Anong meron? Anong topic dito? Workplace. Doon muna tayo sa workplace. Marami akong naisip pero sana malalak ko. Pero yung naisip ko nga workplace. Bida natin ay lalaki. May lalaki dito Lalaki. Boss siya. Kung boss siya or may position, wala naman siya ma-encounter na problema sa period na to. Or kung meron man ay madali lang din niya maayos. Parang siya at peace or ano ba tawag doon? Comfortable yung period na to para sa kanya. Or sabihin natin kung di man boss yung lalaking to, may chance na maging boss na siya or ma-promote. Ngayon, ano pa ba yung naisip ko? Ma-promote. Let's say lalaki ulit, di ba? Wala siyang work, kung mag-apply siya ngayong period, matatanggap. May chance na matanggap. Tungkol naman sa topic ng pera, siya pa rin, kasi siya nandito. May tendency na maging barat siya sa period na to or mag-focus sa savings niya. Ano pa? Ngayon, sabihin natin pamilyado siya. Going strong naman. Going strong at protected mula sa gulo na pwedeng paharapin sa period na to. So, sabihin naman nating single siya.
di ang magiging focus niya ay ang kanyang sense of comfort at stability. Sa period na to, gusto niya mapag-isa. Ayun, gusto niya mapag-isa. Saka ano pa ba? Gusto niyang mag-focus sa mga gusto niyang gawin. Ayun. Parang priority ang independence sa period na to, kung single to. Kung lalaking to. Ayun. Meron tayong journey. City house kanina, no? Nalito ako bigla. City house at house ulit. Pero this time, country house. Aha. Lalaki na naman. Naisip ko kung konektado ba to dun sa kaninang reading. Kasi parang yun din yun. Kaya may journey naman. Ito kasi country house, parang yun din kanina. Pero may coffin dito. Journey, country house, man, coffin. Aha. So, may negative card kasi tayo dito. Pero di naman necessarily negative. Kasi kung nangyayari na yung negativity, edi magiging positive na siya. Doon lang naman siya magiging negative kung di pa nangyayari. So again, may lalaki to. More like magta-travel to. Siya, mag-unwind through traveling. Ngayon, nandito nga yung coffin. Baka di siya matuloy. Ewan ko. For some reason, makaka-encounter siya ng negative energies. So, ano yung negative energies na yan na pwede nyo ma-encounter? Di sabihin natin for some reason, bigla siya nagkasakit. Or bigla siyang ng problema, hindi niya natuloy magawang umalis. Kasi nga, may sakit siya or na-depress siya for some reason. Na parang wala siyang energy, umalis. Or ewan ko, sabihin natin na-cancel for unknown reason. Ganun Or baka all of a sudden may emergency, kaya hindi siya makaalis, or nagkaroon siya ng financial issues. Ayun yung mga pwede nyo ma-encounter na negative energies na maaring mag-cause para hindi matuloy, ma-cancel ba or ma-postpone yung lakad kasi journey nga . So
So, dun yun po, dun yung negative. Okay, kung di pa nangyayari. Pero kung sabihin natin nangyayari na, may lakad na na-postpone, kasi nga, naka-encounter yung iba sa inyo ng problema. Kung baga, may chance naman na ma-reschedule yung date ng traveling, and the thing. Mare-reschedule na lang. Pero at least tuloy pa rin. Yan nga lang. Hihintay na naman ng buwan. Or who knows, baka araw lang. Ganun parang nagka-aberya. Kaya hindi natuloy. Ngayon, paano natin gagawing positive to? So, yun na nga. Kung nagka-problema na, di ba? Sabi ko na pala, may reschedule. Mare-reschedule yung date ng alis. Ano pa ba maisip ko dito? Traveling lang, no? Pangalawa pa ba to? Journey. Country house. So, again, lalaki. Coffee. Or, kung dito literally may kinalaman sa journey or traveling ay anything na may kinalaman sa progress na parang iniintay ng iba sa inyo na mangyari. Pero again, may aberya. Pero kung nagka-aberya na, edi matutuloy siya sa ibang panahon. Okay? Lalo na nga kung may kinalaman to sa vacation. Or again, progress. O, depende sa inyo kung ano bang changes ang gusto nyong mangyari. Anyways, ilang minuto na ba to? 13. Oh, kanina ulit tayo journey to trip to the country parang ganun lang din. Merong traveling, movement. Pero tingnan natin anong lalabas pa. Nick chattering Nakaiba rin naman sila kahit pa paano, no? Kasi kanina, ba yung mga sinabi ko? Nakaiba rin sila, no? Hindi sila literally parehas. Ito. Kaya lang sa dami ng mga sinabi ko, nakalimutan ko na rin. Anyways, balikan nyo na lang. Pero ang masasabi ko lang ay parang hindi naman sila literal na magkaparehas. Although, mukhang magkakaparehas yung cards, di ba? Tulad nito. Journey, trip to the country. Ito, country house. Ito naman, city house. Umulit, di ba? Yung term. Pero, kahit ganun, nakakaiba pa rin naman yung sitwasyon. So, tingnan natin. Anong mabubuo ko dito? Oh. Kanina coffin Ito site naman. Ang weird ng reading na to.
May mga similarity. Parang ngayon lang ako nag-read ng gano'n. Parang mukhang parehas. Pero hindi pala. Anyways, ano to? Trip to the country. Chattering clover sight. So, negative, positive na naman tayo. Anong kwento dito? Trip to the country. Chattering clover sight. So, ang dating sa akin kasi, ito long distance to eh. Ito short. Ano naman. May traveling pa rin. Pero short distance nga. So, pag sinabi mong short, di maximum maximum 3. Oh my god, short pa rin ba yun? Ayan. O maximum na nga 3. 3 hours. Lagay sa 4 and above. Tingin ko yun na talaga yung long, super long distance para sa akin. Anyways, may ano kasi dito eh, tawag dito, biglaan ba to? May chattering kasi. Oh, yun nga, parang biglaang gala to eh. Kaya lang, misite. So, for some reason, hindi nga rin natuloy. Siguro dahil umulan, bumagyo, lumindol, o ewan ko kung anong meron. Pero, hindi natuloy din eh. Nahati yung decision. Then the thing. So, dahil nagkakaiba-iba ng plano, hindi na natuloy. Or sabi nung isa, gantong araw daw, tapos paiba-iba ng sinasabi na schedule hanggang hindi na natuloy. Nagmukha na tuloy siyang plano-plano lang. Yun yung negative. Paano to positive? Paano siya naging positive? Let's say, may mga tao na parang walang believe sa iba sa inyo na makakapunta yung iba sa inyo sa gantong lugar. Ngayon, ipapakita nyo na kaya nyo. Kasi may chattering doon, no? Parang ang dating sa akin, minamaliit yung kakayahan ng iba sa inyo na may puntahan somewhere eh, kasi ano to eh.
Sabi ko nga sa inyo eh, parang short distance ba? Short distance travel. Yung kanina, long distance to. Para sa akin. Na yun nga, aabot maximum na 3 hours pero mas tatama sa 1 hour and below. Ngayon, ano pa bang maiisip ko dito? Pwede rin kasi ano to eh. May dati ng plano. Tapos, hindi nga matuloy-tuloy. Na para bang niloloko yung tao na puro sabi-sabi lang. So, ang gagawin ng tao, ipoprove niya dun sa kausap niya na natutuloy niya na talaga. Let's say date. Ayun. Or outing. Or eyeball. Or visitation. So, yun lang naisip ko. Okay, parang ang dating sa akin eh gagawin niya na this time yung pinangako niya dati na hindi niya natuloy. So, ganun yung gagawin sa iba sa inyo. Whether kayo yun na nagplano na hindi matuloy-tuloy. Pero this time, totohanin na. Or kakilala nyo, or anyone na malapit sa inyo na ganun. Promise sa inyo, tapos di ginawa. Ngayon, wala na kayo believe. So, ngayon, ang gagawin ng taong to eh, tutuparin niya na ang kanyang pangako. Pero more like tungkol nga sa visitation, ano ba yung sinabi ko? Outing, short distance travel, or kung di man literal na traveling basta more like may action na gagawin dito na parang masushock na lang yung iba sa inyo or mas-surprise. Anyways, ilang minuto na to? 23 na pala yun. Dito na tayo sa collective reading natin. Hinuhuli ko na to kasi di naman lahat ay maaari mag-resonate sa reading na to, unlike dun sa kaninang ginagawa ko na general reading. So, tingnan natin kung mag-resonate sa inyo itong reading. Parang ano na siya, tawag dito, bonus reading. Maglalagay naman ako ng clue. So, para malaman nyo kung kayo ba yung tinotopic sa reading, partner nyo, or anyone na malapit sa inyo. Tingnan natin kung anong lalabas. Three of Cups. Eto. Eight of Cups. Eight of Cups. Ayusin ko lang. Sandali yan. Laki kasi nung card natin eh. Unlike dun sa mga nilalabas ko maliit. Dito malaki. Pero at least kitang kita sa video.
kaysa yung medyo maliit. Ito, ano meron dito? Ay, kaya lang di kita. Lagot. Ayan. Anong topic ba natin? Sa reading na to. Ang idea. O, kabayo naman to. To, kabayo rin. Diba weird? O, kabayo rin dito. Anong topic dito? Kasi maganda kung alam natin kung love reading ba to, career, family. Kanina sasabihin ko sana bisexual yung bida natin. Kaya lang may babae dito. Sabagay, pwede rin naman bisexual na babae. Pero tingnan natin, baka may iba pa yan. Wala akong makuha ng idea. Ano bang topic natin? So, stars, crossroads, night, house, the lady, the bouquet, the birds. Ito, 3 of cups, 8 of cups, 2 of wands, so ang dating sa akin, may wish siya na maaring mangyari na kasi surprise niya, more like reconnection, let's say unexpected, seeing someone from the past, or unexpected communication. So again, from someone from the past. Someone na gusto nyo pa makausap. Pero again, kayo ba yun? Yung sinasabi ko dito, bisexual babae. Ngayon, kung di man kayo yun, sinasabi ko, ay di kakilala nyo or malapit sa inyo na, yun nga, bisexual na babae. Sa kanya tatama to. Ay, di pala pwedeng tanggalin. Kaya lang, saan ka to lalagay? Kasi dito naman tayo sa tarot. Taas na lang. Teka. So, game. 3 of cups, 8 of cups. Tapos 2 of wands. More like friend niya to. Old friend.
Kasi pwede rin siyang ex-partner, pero more like old friend. Anyway, Three of Cups tayo. Tapos may Eight of Cups. Nangyari, parang ang dating sa akin, kung sakali man na yun nga, magbalik yung taong to, mag-reconnect ang iba sa inyo. Although gusto nyo pa mag-resume yung friendship, pero at the same time may parang hindi pala ganito. Although ganun nga na gusto nyo pa sanang i-resume yung connection, pero magka-come up kayo sa conclusion na wag na lang. Kasi may Two of Wands tayo. Tapos Eight of Cups. Ganda thing. So in short, masaya kayo at first na nag-reconnect, pero ewan ko kung ano pang pwedeng mangyari. Ang ending kasi magdidesisyon ng iba sa inyo na lumayo na lang sa taong to. Bakit kaya? Kaya lang konti ng space natin. Bakit kaya? May lalaki dito. Anong meron? Child. Herald. Ano to? The man, the child, the herald. So, again, bisexual yung di ba? Bida natin. Lalaki. May lalaki dito. Anak. Tawag dito. Stork kasi to bakit? 'Di ba? Yun ang tanong. Siguro yung friend ay lalaki. Sumakit ang ulo ko. Pero inisip ko kung anak ba to or new beginning. Kasi ang dating sa akin siya yung mag-aas ng new beginning, pero magma-move on kayo. Pero hindi ko nga magets bakit gano'n? Pero at least may lead na tayo. Na lalaki yung friend. New beginning. Anong klaseng beginning yun? Siguro friendship lang.
Wala namang sinabing relationship, hindi naman sila mag-ex. Sabi may lalaki dito baka tatay niya to. Kung kaaway sila, kapatid na lalaki. Ay, hindi. May clue nga pala tayo sa Three of Cups. Literal na friend to. Nagkaaway sila ng friend na lalaki. So, alamin natin bakit nga. Ito friend ulit. So, anong pinagugatan? Bakit nag-lead sa sitwasyon na parang ayaw nang balikan ng babae yung friendship nila? Kasi ang dating sa akin pamilyado yung lalaki or in a relationship sa iba. Kumbaga ang topic ay all about relationship. Tingin ko may karelasyon yung lalaki o yung babae na parang di sila pwede. Kaya wala silang ibang choice kundi mag-disconnect. Ayun. So, in short, dating love interest. So, again, kasal, may isa sa kanil, malamang yung lalaki yung kasal, kung sakali man. Kasi yung babae dito bisexual. So, bagay, pwede rin naman yun. Di ba may mga case na kinasal, nag-break. Bakit nag-break? Dahil sa kaiba pala sila ng type na tao. Diba? Tulad ni Freddie Mercury, yung singer ng Queen, si Barry Manilow. Alam ko hindi ako sure pero parang ganun yung nabasa ko. Either kasal siya or ikakasal. Di natuloy. Kasi nga nalaman na gay or sabihin natin kumalas kasi nga iba pala yung preference niyang partner, basta ganun. So, hindi to ex-partner. Kumbaga, love, ulitin ko, baka nalito rin ako. Love interest to. Na, maaaring ganon yung reason ba't di sila nagkatuluyan kasi nga, kaiba sila ng sexuality or may isa sa kanila or both ay in a relationship kaya hindi pwede. Kasi may something na heavy na parang gusto pero di pwede, tapos all about loyalty. Yun lang naman naisip ko na possible reason. So again,
bakit nag-lead sa disconnection ay dahil magkaiba sila ng sexuality or para silang in a relationship or isa lang sa kanila ang in a relationship. So yan, walang ibang choice kundi mag-disconnect kasi nga di tama. Ulitin ko ano to, dating love interest o dating crush o dating suitor, pero bisexual na yung babae ngayon, o whether di siya bisexual dati, ngayon pa lang siya naging bisexual, pero ang present kasi bisexual na yung babae. O ayun, pwede rin ganon. Nalito yung babae, anong gusto niya, babae ba o lalaki? Anyways, mahaba na kasi yung reading natin hindi ko na siya pwedeng pahabain pa, baka wala nang manood. So dun ko siya i-end sa topic na magdidesisyon yung babae na wag na mag-reconnect. Although gusto niya pa, kaya lang din na nga pwede kasi pare sila or isa lang sa kanila ay in a relationship or di sila talo. Kasi nga, sabihin natin magkaiba sila ng sexuality. Ang magiging decision dito ng babae ay lumayo kahit gusto niya pa. Mag-reconnect sila nitong friend. Anyways, maglagay tayo ng clue. Ito yung possible zodiac sign ng friend or dating love interest. Aries ulit, Scorpio, specifically Aries kasi ulit Aries, Scorpio, Pisces. Ngayon, kung di man para sa inyo yung reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito ang possible zodiac sa inyo, Capricorn, Magician, Mercury, ay Gemini, Virgo. Ito naman, isa sa water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Maganda ako dyan. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.